Ako si Miguel, 14 na taong gulang, at ang pinakamatalik kong kaibigan ay si Ella. Palagi kaming magkasama, lalo na sa mga katapusan ng linggo. Sa isang maaliwalas na umaga, nagpasya kaming pumunta sa tabing ilog para maglaro. Malapit lang iyon sa aming mga bahay, kaya't para na rin iyong pangalawang tahanan para sa amin. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang hangin ay banayad at ang mga ibon ay masayang humuhuni sa mga punong kahoy. Pero ang kasiyahan namin ay biglaang naputol nang may nakita kaming kakaiba sa gilid ng ilog. Miguel, tingnan mo yan, wika ni Ella habang tinuturo ang isang bagay. Lumapit kami at nakita ang isang pagong. Nagulat kami dahil halatang sugatan nito. Ang likod nito ay may mga gasgas at tila hirap ito sa paggalaw. Anong gagawin natin, Miguel? Tanong ni Ella, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Napaisip ako, hindi namin pwedeng basta na lang iwan ang pagong na iyon. Dapat nating alagaan ito, sabi ko puno ng determinasyon. Baka kailangan nito ng tulong. Naghanap kami ng mga dahon at damo para gawing malambot na higaan ng pagong. Dahan-dahan naming binuhat ito at inilagay sa mas ligtas na lugar. Habang ginagawa namin iyon, hindi ko mapigilang magtaka kung paano nagkaroon ng sugat ang pagong. May mga tao kaya na nag-abuso dito? O sadyang malas lang ito? Habang pinagmamasdan ko ang pagong, biglang bumalik sa akin ang alaala ng aming kapitbahay na si Mang Kaloy. Isa siyang kilalang tao sa aming barangay na madalas manghuli ng mga hayop sa ilog. Palaging sinasabi ni Ella na hindi siya mapagkakatiwalaan, lalo na't balita na may mga hayop siyang kinukulong para ibenta. Sa tingin mo, si Mang Kaloy kaya ang may gawa nito? Tanong ni Ella, hindi maitago ang galit sa kanyang tinig. Posible, sagot ko habang iniisip kung ano ang maaari naming gawin. Ang ideya na ito ay nagbigay sa akin ng kaba. Kung totoo man, paano na ang mga ibang hayop na maaari pa niyang sugatan o hulihin? Dapat nating bantayan ang pagong, suwestiyon ni Ella. At baka pwede nating kausapin ang iba pang mga bata. Baka meron silang alam. Sumang-ayon ako. Pakiramdam ko ay responsibilidad namin na protektahan ang pagong na ito kahit na hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Ang damdamin ng pagkalinga at pagmamalasakit sa maliit na nilalang na ito ay tila isang bagong kabanata sa aming buhay. Sa kabila ng aming takot at pangamba, nagpatuloy kami sa pag-aalaga sa pagong. Hindi namin alam kung ano ang magiging epekto nito, pero alam namin na tama ang ginagawa namin. Sa aming mga puso, ramdam namin na may kakaibang koneksyon kami sa pagong, na para bang ito ay isang simbolo ng aming pagkakaibigan na mas lalo pang tumatatag. Sa kinagabihan, nagpasya kaming bumalik sa ilog kinabukasan. Ngunit bago kami matulog, biglang may narinig kaming mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Tumayo si Ella at nagmakaawa. Miguel, tingnan mo yan. Lumapit ako sa bintana at sa aking pagkagulat, may anino ng isang tao na tila nagmamasid sa aming tahanan. Sino ito at ano ang kanyang nais? Sa unang bahagi ng kwento, ikinuwento ko kung paano namin natagpuan ng aking kaibigan na si Luis ang isang nasugatang pagong sa gilid ng ilog. Hindi ko akalain na ang simpleng hakbang na iyon papunta sa ilog ay magdadala sa amin sa isang kakaibang paglalakbay ng pag-aaruga at pagkakaibigan. Puno ng pag-aalala, dinala namin ang pagong sa aming munting kubo kung saan sinimulan naming gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kabila ng aming murang edad, dama ko ang responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Habang ginagamot namin ang pagong, napansin namin ang kakaibang mga marka sa kanyang katawan. Tila ba may mga ukit na hugis bituin sa kanyang likod. Hindi namin alam kung ito'y likas sa kanyang pagkatao o bunga ng kanyang pagkakasugat. Naisip ko na baka may kahulugan ng mga ito, ngunit hindi ko muna ito binigyang pansin.
Ang mahalaga sa ngayon ay ang mapabuti ang kanyang kalagayan. Lumipas ang mga araw at unti-unti naming nakikita ang pagbuti ng pagong. Naging masigla na siya at madalas na naming hinahayaang maglakad-lakad sa aming bakuran. Sa tuwing nagtutungo kami sa ilog upang kumuha ng pagkain para sa kanya, hindi namin maiwasang magtaka kung paano siya natagpuan doon. Masaya kami na makitang bumabalik na ang dating sigla ng pagong, ngunit sa likod ng aming saya ay may kaba pa rin. Ano nga kaya ang nangyari sa kanya? Isang gabi, habang nakahiga kami sa damuhan at pinagmamasdan ang mga bituin, nabanggit ni Luis ang kanyang napansin sa likod ng pagong. Alam mo, parang may kakaibang koneksyon ang mga bituin sa likod ng pagong sa mga bituin sa langit, sabi niya. Napaisip ako sa sinabi ni Luis. Paano kung may kinalaman nga ito sa kinaroroonan ng pagong? Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam, ngunit tila may ugnayan ang mga bituin sa langit at ang mga bituin sa likod ng pagong. Nagpasya kaming ipagpatuloy ang aming pag-aalaga sa pagong, ngunit ngayon ay may layunin na kaming alamin ang kanyang pinagmulan. Sa aming munting baryo, may isang matandang manghuhula na kilala sa kanyang husay sa pag-unawa sa mga misteryo ng kalikasan. Napagkasunduan naming dalhin ang pagong sa kanya upang magpakonsulta. Kinabukasan, maaga kaming nagising at masaya naming dinala ang pagong sa matandang manghuhula. Pagdating namin sa kanyang bahay, agad niyang napansin ang mga bituin sa likod ng pagong. Ah, ang mga bituing ito, sabi niya habang hinahaplos ang likod ng pagong. May kwento ang mga ito. Nagpatuloy siya sa kanyang paliwanag. Ayon sa kanya, minsan daw ay may isang mahiwagang pagong na may kakayahang bumalik sa nakaraan upang itama ang isang pagkakamali. Ang mga bituin sa kanyang likod ang nagsisilbing gabay sa kanyang paglalakbay. Kung totoo ito, ang pagong na ito ay maaaring bahagi ng isang sinaunang kuwento na hindi pa namin nababatid. Napatitig kami sa pagong na tila ba may iniintay na pahiwatig sa kanyang mga mata. Alam namin na may mas malalim pa siyang kwento, ngunit sa ngayon ay sapat na ang malaman naming siya ay may espesyal na papel sa kalikasan. Habang pauwi, nagpasya kaming palayain ang pagong. Alam naming malakas na siya at maaari na niyang harapin ang kanyang kinabukasan. Sa gilid ng ilog, pinabayaan namin siyang lumakad papalayo. Naramdaman namin ang kakaibang saya at lungkot sa aming mga puso. Napagtanto naming ang pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa paggalang sa kalayaan ng bawat nilalang. Sa aming paglalakad pa uwi, napansin namin ang isang kakaibang liwanag mula sa ilog. Tila ba may aninong lumulutang sa tubig, isang malaking pagong na mas maliwanag ang mga bituin sa likod. Napatigil kami at sa aming pagkagulat, napagtanto namin na ito ang mahiwagang pagong na ikinuwento ng manghuhula. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pagong na inalagaan namin ay tila naglakbay sa ibang panahon at ang pagong na lumitaw ay maaaring mensahe mula sa hinaharap. Hindi ko maipaliwanag ang takot at excitement na nararamdaman ko. Ano nga bang papel ang ginagampanan namin sa kwento ng mga pagong na ito? Sa dulo ng kwento, nakita ko ang pagong na aming pinalaya at sa kanyang likuran ay nagningning ang mga bituin. Mas maliwanag, mas makabuluhan. Ang pagong na ito ay hindi lamang bahagi ng aming kwento, kundi bahagi rin ng mas malawak na kwento ng kalikasan. Sa aming pag-uwi, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Maraming tanong ang kailangang sagutin, ngunit sa ngayon, sapat na ang malaman na sa aming maliit na paraan, nakatulong kami sa isang dakilang misyon. Simula nang matagpuan namin ni Lila ang nasugatang pagong sa gilid ng kakahuyan, naging bahagi na ito ng aming araw-araw na buhay. Sa unay nag-aalangan kami kung paano namin siya aalagaan, ngunit sa tulong ng mga libro at ilang video sa internet,
natutunan namin ang tamang paraan upang magbigay ng pangangalaga sa isang sugatang hayop. Ang pagong na pinangalanan naming Talyo ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan at ng aming mga pangarap na tila dahan-dahan ding gumagaling katulad ng sugat ni Talyo. Sa tuwing umaga, sinisigurado namin ni Lila na nalilinisan ang kanyang maliit na tahanan na gawa sa isang lumang aquarium. Inilagay namin ito sa likod ng bahay, sa tabi ng mga halaman na nagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Naging eksperto na kami sa paghalo ng gulay at prutas para sa kanyang pagkain at ang pagwiwisik ng tubig upang mapanatili ang tamang halumigmig sa paligid. Isang araw, habang nag-aalaga kami kay Talyo, napansin kong tila hindi masyadong masigla ang pagong. Lila, napapansin mo ba? Parang hindi normal ang kilos ni Talyo, sabi ko habang nakatayo kami sa harap ng aquarium. Agad na lumapit si Lila para tingnan. Oo nga, parang masyado siyang tahimik, sagot niya habang pinagmamasdan ang pagong na halos hindi gumagalaw. Nagpasya kaming dalhin si Talyo sa isang lokal na veterinaryo na eksperto sa mga reptilya. Habang nasa klinika, tila bumalik sa akin ang kaba ng unang beses naming matagpuan si Talyo. Sa loob ng klinika, nakaupo kami sa isang sulok habang ang veterinaryo ay nag-e-eksamin sa pagong. Tahimik kaming nag-aantay, nagdarasal na sana'y walang malubhang sakit si Talyo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang veterinaryo dala ang masamang balita. May impeksiyon ng pagong, kailangan siyang gamutin agad, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang kumalabog sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano kami makakahanap ng sapat na pera para sa gamutan ni Talyo. Ngunit sa kabila ng takot, may nakita akong determinasyon sa mga mata ni Lila. Kaya natin to, gagawa tayo ng paraan, sabi niya, sabay hawak sa aking kamay. Dahil sa aming limitadong budget bilang mga kabataan, nag-isip kami ng mga paraan para makalikom ng pondo. Nag-organisa kami ng isang maliit na palihan sa aming komunidad kung saan nagtuturo kami ng tamang pangangalaga sa mga hayop, lalo na sa mga wild na hayop na tulad ni Talyo. Sa bawat palihan, hindi namin maiwasang magkwento tungkol sa aming pagong at kung paano ito naging inspirasyon para sa amin. Maraming sumuporta sa amin at unti-unti kaming nakalikom ng sapat para sa paggamot. Habang nagbibigay kami ng mga klase, hindi ko maiwasang mapansin ang isang lalaki na palaging nakaupo sa likuran. Lagi siyang tahimik, ngunit interesado. Minsan ay nakita ko siyang lumapit sa aquarium ni Talyo at nagtanong tungkol sa kondisyon ng pagong. Naging komportable kami sa presensya niya, ngunit may kung anong hindi ko mawari sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi ni Lila matapos ang isang matagumpay na palihan, nakita namin ang lalaking iyon na nakatayo sa gilid ng kalsada. Magandang gabi, bati niya. Gusto kong magpasalamat sa inyo. Dahil sa inyo natutunan ko kung paano mas mahalin ang mga hayop, sabi niya, sabay abot ng isang sobre. Nagulat kami sa biglaan niyang pag-aabot. Ano ito? Tanong ni Lila. Hindi niya sinagot ang tanong at nagpaalam na. Sa sobrang pagtataka, binuksan namin ang sobre at laking gulat namin nang makita ang isang makapal na halaga ng pera. Hindi ko alam kung paano magre-react, ngunit sa likod ng aming isipan, alam namin kung para saan iyon. Para kay Talyo, bulong ni Lila, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Sa kabila ng aming kaligayahan, naisip ko ang misteryosong lalaki. Sino siya at bakit siya nagbigay ng napakalaking halaga? Habang palalim ang gabi, tumingin ako kay Lila. Lila, hindi ba nakakapagtaka? Sino siya? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Oo nga, pero baka may mabuting dahilan siya, sagot ni Lila, subalit halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Sa puntong iyon, naisip ko na baka may mas malalim na kwento na hindi namin alam. Ngunit para sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-asa para sa paggaling ni Talyo. Sa kinabukasan, muli kaming bumalik sa klinika ni Talyo, dala ang pag-asang dala ng misteryosong lalaki.
Ngunit hindi namin alam na ang desisyon namin na tanggapin ang tulong ay magdadala sa amin sa isang sitwasyong hindi namin inaasahan. Sa likod ng aming isipan, may bumabalot na kaba. Sinong mag-aakalang ang simpleng pag-aalaga sa isang sugatang pagong ay hahantong sa isang kwento ng misteryo at pagtuklas. Sa kabila ng init ng araw, nagpatuloy kami ni Mateo sa pagtulong sa nasugatang pagong. Ang bawat hakbang ng pag-aalaga ay tila isang leksyon na hinuhulma ang aming murang kaisipan. Ang pagong na pinangalanan naming Tala ay naging sentro ng aming mundo. Isang munting nilalang na nagturo sa amin ng halaga ng malasakit at responsibilidad. Sa araw-araw na pag-aalaga, natutunan namin ang tamang paglinis sa kanyang munting shell at ang pagbibigay ng tamang pagkain. Mahirap man sa simula, naging bahagi na ito ng aming nakagawian. Sinikap naming gawing komportable ang kanyang tirahan. Gumawa kami ng maliit na pond sa likod ng bahay ni Mateo kung saan magaan at maligaya naming nakikita ang pagong na nagsisimulang bumalik sa kanyang dating sigla. Sa aming patuloy na pag-aalaga, unti-unting bumalik ang sigla ni Tala. Ang dating malamlam na mga mata ay muling nagliliwanag. Ang kanyang mga galaw ay mas naging masigla at sa tuwing siya ay naglalakad-lakad sa paligid ng pond, may kung anong sayang bumabalot sa aming mga puso. Ang matagumpay na pagbabago ni Tala ay nagbigay sa amin ng inspirasyon at hindi maipaliwanag na saya. Napagtanto namin na sa kabila ng aming murang gulang, kaya pala naming magbigay ng pag-asa at bagong simula sa isang nilalang na nangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may mga pagkakataong tinatanong namin ang aming mga sarili. Tama ba ang ginagawa namin? Hanggang kailan namin siya maaalagaan? Ang mga tanong na ito ay tila nagsusulsol ng pag-aalinlangan sa aming isipan. Ngunit sa bawat araw na nakikita naming masigla si Tala, gumagaan ang aming mga pasanin. Ang kanyang presensya ay naging isang matibay na paalala na sa bawat pagsubok ay may kaakibat na pag-asa at pagbabago. Isang hapon habang kami pinagbabantay kay Tala sa pond, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa paligid. Sa likod ng puno, may isang anino na tila nagmamasid sa amin. Nagkatinginan kami ni Mateo, parehong nagtatanong kung sino ang hindi inaasahang bisita. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa, subalit hindi maalis sa amin ang pakiramdam ng pag-aalala. Sino kaya ito? Bakit siya nagmamasid? Kinabukasan, muli na namang nagpakita ang anino. Ngayon, mas lumapit ito at sa liwanag ng araw, aming naaninag ang isang matandang lalaki. May dala siyang baston at may kung anong misteryosong aura sa kanyang pagkatao. Hindi namin alam kung siya ay isang banta o isa lamang usisero. Gayunpaman, nagpatuloy kami sa aming gawain, sinisikap na huwag pansinin ang kanyang presensya. Isang umaga, habang abala kami sa paglilinis ng pond, lumapit ang matanda sa amin. Magandang umaga mga bata, bati niya. Napansin ko ang inyong ginagawa sa pagong na iyan. Mukhang maalaga kayo. Nakangiti siya, ngunit may kung anong seryoso sa kanyang mga mata. Nag-alangan kami sa simula, ngunit sa kabila ng aming pag-aalinlangan ay nagpatuloy kami sa pakikipag-usap. Matagal ko nang napapansin si Tala, sabi ng matanda. Alam niyo ba na ang mga pagong ay may kakaibang kakayahan? Madalas silang naging simbolo ng kasipagan at pag-asa. Nagulat kami sa kanyang kaalaman. Sa aming murang pag-iisip, hindi namin naisip na ang aming munting pagong ay may ganitong halaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mateo. May isang mahiwagang kwento tungkol sa mga pagong. Sagot ng matanda. Sa sinaunang alamat, ang isang pagong na inalagaan ng may malasakit ay nagdadala ng swerte sa kanyang tagapag-alaga. Sabay kaming napatingin sa isa't isa, naguguluhan, ngunit nagagalak sa aming narinig. Parang isang misteryong unti-unting nabubuksan sa aming harapan. Ngunit bago pa man namin maitanong ang iba pang bagay, nagpaalam ang matanda. Magpatuloy kayo sa inyong ginagawa.
ang inyong malasakit ay hindi matatawaran. Naiwan kaming nag-iisip. Ang kanyang mga salita ay tila isang pahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan namin at ni Tala. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng matanda? Sino siya? Bakit niya alam ang tungkol sa alamat ng mga pagong? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan sa amin ng kakaibang kaba at pagkasabik. Sa kabila ng aming pag-aalala, ang aming determinasyon ay mas tumibay. Sa aming murang isipan, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran kay Tala ay hindi pa tapos at ang misteryo ng matanda ay nagbigay ng bagong kulay sa aming paglalakbay. Sa susunod na araw habang kami nag-aalaga kay Tala, hindi maiwasang bumalik sa aming isipan ang misteryosong matanda at ang kanyang mga salita. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa paligid, umaasang makahanap ng sagot. Ngunit sa bawat hakbang ng pag-uusisa, tila mas lumalalim ang misteryo. Sino nga ba siya? Ano pa kaya ang kanyang alam? Sa paglipas ng mga araw, ang aming mundo ay naging mas makulay at mas puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong sa aming isipan ay patuloy na bumabagabag. Ano nga ba ang tunay na kwento ni Tala at ang matanda? Sa paglalim ng gabi habang nakatingin kami sa mga bituin, alam namin na ang aming paglalakbay kasama si Tala ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas. Sa kanya, sa amin at sa mundong aming ginagalawan. At sa likod ng bawat saglit, ang misteryo ng matandang lalaki ay nananatiling hindi pa tapos na kabanata sa aming kwento. Sa umagang iyon, nagising ako sa tilaok ng manok mula sa likod ng aming bahay. Kasama ang mga sinag ng araw na sumisilip sa siwang ng bintana, bumangon ako ng may pananambik. Ngayong araw na ang itinakda namin ni Leo upang muling bisitahin si Pagong, ang nasugatang pagong na aming natagpuan sa tabi ng ilog ilang linggo na ang nakalipas. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Pagong. Salamat sa mga pag-aaruga at pagmamahal na ibinubuhos namin sa kanya. Habang naglalakad patungo sa bahay ni Leo, naisip ko ang mga aral na natutunan namin mula sa pag-aalaga kay Pagong. Na-realize ko kung gaano kahalaga ang buhay, hindi lamang ng tao kundi pati na rin ng mga hayop na nasa paligid natin. Ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa mundo at sa simpleng pagbibigay ng oras para sa kanya, nabibigyan namin siya ng pagkakataong muling makabalik sa kanyang tahanan. Pagdating ko sa bahay ni Leo, agad akong sinalubong ng nangiti ng aking kaibigan. Handa ka na ba, Mia? Tanong niya habang inaayos ang maliit na kahon na naglalaman ng aming mga kagamitan para kay Pagong. Tumango ako, puno ng pag-asa at kasiyahan. Hindi nagtagal, narating namin ang ilog, ang lugar kung saan namin unang natagpuan si Pagong. Ang kapaligiran ay tila puno ng buhay. Naririnig namin ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng hangin sa mga dahon, at ang banayad na agos ng tubig. Ramdam ko ang connection namin sa kalikasan, na para bang kami ay bahagi ng malaking ecosystem na ito. Nilabas namin si Pagong mula sa kanyang pansamantalang tirahan. Kitang-kita ang sigla sa kanyang mga mata at kahit papaano, parang nararamdaman ko na malapit na ang panahon na maaari na siyang bumalik sa kanyang dating tahanan. Ngunit sa kabila ng aming kasiyahan, may kung anong bumabagabag sa aking kalooban. Parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Pareho kaming napatingin ni Leo, nagtataka kung ano iyon. Binaliwala namin ito sa unang pagkakataon. Iniisip na baka isa lamang ito sa mga hayop na gumagala sa paligid. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw mula sa mga anino ng kagubatan ang isang matandang lalaki. Ang kanyang itsura ay tila may kakaibang awtoridad na para bang siya ay isang tagapagbantay ng lugar na ito. Nakasuot siya ng lumang damit
at may hawak na tungkod. Napatingin siya sa amin at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pagkapinid ng aking dibdib. Mga bata, sambit ng matanda, bakit kayo narito? Nagpalitan kami ni Leo ng tingin bago sumagot. Inaalagaan po namin si Pagong, sabi ni Leo. Itinuturo ang Pagong na nasa aming harapan. Ngumiti ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata ay may kirot na hindi namin maipaliwanag. Alam niyo ba ang tunay na pinagmulan ng Pagong na iyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Nagulat kami sa tanong na iyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko, puno ng pagtataka. Lumapit siya sa amin at sa kanyang mga mata ay may bakas ng kasaysayan at karunungan. Ang Pagong na iyan ay may mahalagang papel sa lugar na ito. Sa kanyang likuran ay nakatago ang isang lihim na matagal nang hinahanap ng marami, paliwanag niya. Sa pagitan ng kanyang mga salita ay nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa mga sandaling iyon, ang pag-aalaga namin kay Pagong ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapagaling sa kanya, kundi pati na rin sa pag-unawa sa kanyang papel sa mas malaking larawan. Ngunit ano nga ba ang lihim na iyon? Paano namin malalaman kung ano ang tunay na kahalagahan ni Pagong? Habang naguguluhan kami ni Leo, nagpatuloy ang matanda sa kanyang kwento. Ang lugar na ito ay puno ng mga misteryo na nakatago sa likod ng mga nilalang na katulad ng Pagong. Kung nais ninyong malaman ang buong katotohanan, kinakailangan ninyong sundan ang landas na inihanda para sa inyo. Sa mga sandaling iyon, ramdam namin ni Leo ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Ang simpleng pag-aalaga sa isang sugatang Pagong ay nauwi sa isang masalimuot na paglalakbay patungo sa pag-unawa sa kalikasan at sa mga lihim nitong taglay. Ngunit handa ba kami sa kung ano ang matutuklasan namin? Paano kung ang lihim na ito ay magdala ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan? Sa kabila ng aming mga pangamba, alam kong hindi kami pwedeng umatras. Kailangang ipagpatuloy ang aming misyon para kay Pagong at para sa pangako ng pag-asa na dala nito. Sa aming mga puso ay nagningning ang determinasyon. Ang mga susunod na hakbang ay puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Ngunit sa likod ng bawat tanong ay ang pag-asang sa pamamagitan ng aming paglalakbay, matutunan namin ang tunay na kahulugan ng pag-aruga at pagmamahal. Ang liwanag ng araw ay nagsisimula nang magpakita sa silangan, na nagbibigay ng banayad na sinag sa aming maliit na hardin. Ako si Lila at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Carlo. Sa aming harapan, nakahimlay ang nasugatang Pagong na si Argo, na sa loob ng nakaraang linggo ay naging sentro ng aming mundo. Nang matuklasan namin si Argo sa gilid ng ilog, tila wala na siyang pag-asa. Ang kanyang basag na talukab ay tila isang piraso ng sirang palayok, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kinang. Subalit sa kabila ng kanyang kalagayan, may nararamdaman kaming kakaibang koneksyon sa kanya. Sa kabila ng kanyang katahimikan, para bang may sinasabi siya sa amin, isang pakiusap na huwag siyang pabayaan. Simula noon, naging bahagi na ng aming araw-araw na ritual ang pag-aalaga kay Argo. Araw-araw, binibigyan namin siya ng sariwang gulay at maingat na nililinis ang kanyang sugat, na unti-unting gumagaling sa tulong ng mga simpleng gamot na binili namin sa botika. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita namin ang unti-unting pagbalik ng sigla sa kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang kumilos kahit na mabagal, at minsan ay tila siya'y ngumiti sa amin na para bang nagpapakita ng pasasalamat. Isang umaga, habang abala si Carlo sa pag-aayos ng bagong tahanan ni Argo, isang lumang kahon na pinalibutan ng malambot na damo, may napansin akong kakaiba. Sa tabi ng kahon ni Argo ay may isang maliit na papel na tila itinapon lang. Kinuha ko ito at binasa. Ang sulat kamay ay magulo, ngunit malinaw ang mensahe.
May misyon ka. Sundan ang ilog. Ipinakita ko ito kay Carlo at kapwa kami nagtataka kung ano ang kahulugan nito. Baka naman isa lang umatong prank ng mga kaklase natin, sabi ni Carlo. Ngunit sa loob-loob ko, pakiramdam ko'y may mas malalim na kahulugan ang mensahe. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundin ang mensahe. Marahil, ito'y isang pagkakataon para sa amin na matuklasan ang mas malalim na ugnayan sa pagitan namin ni Argo. Naglakbay kami sa tabi ng ilog kasama si Argo sa isang maliit na cart na ginawa ni Carlo mula sa lumang sakong plastik. Habang naglalakad, naisip ko ang mga araw na nagdaan kung paanong si Argo ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa aming buhay. Sa dulo ng ilog, narating namin ang isang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Isang maliit na gubat na tila isinilid sa pagitan ng mga bundok. Sa gitna nito ay may maliit na lawa na napapalibutan ng mga bulaklak na hindi namin kilala. Ang lugar ay parang isang lihim na paraiso, na tila isang bahagi ng mundo na hindi pa nadadaanan ng sinuman. Habang nakatayo kami sa gilid ng lawa, biglang kumilo si Argo na para bang may natuklasan siyang mahalaga. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pilit siyang bumaba sa cart at dahan-dahang naglakad patungo sa tubig. Napansin namin na may iba pang mga pagong sa malapit at lahat sila ay tila nagmamasid kay Argo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa at pag-asam. Biglang nagliwanag ang aking isip na para bang binuksan ang isang pinto sa aking puso. Dito sa harap namin, sa maliit na lawa, ay ang tahanan ni Argo. Kung paanong kami ni Carlo ay natutong mag-aruga sa kanya, ngayon ay ang oras na para siya naman ang umuwi sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagkakatuklas na iyon, biglang may narinig kaming kakaiba. Isang dagundong mula sa malayo. Napako kami sa aming kinatatayuan at ang mga pagong sa paligid ay tila nagulat din. Ang dagundong ay papalapit ng papalapit na may kasamang alingawngaw ng mga yapak. Paglingon namin, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na tila nagmamadali at may dalang mga kagamitan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon, subalit hindi namin maipaliwanag kung ano ang kanilang pakay. Habang papalapit sila, bumalik ang takot sa aking dibdib. Ano ang kanilang gagawin sa paraisong ito? Ano ang kanilang pakay? At ano ang magiging kapalaran ni Argo at ng mga pagong sa kanyang paligid? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang paglalakbay ni Argo ay hindi pa tapos. Sa harap ng panganib na paparating, kailangan naming gumawa ng desisyon kung paano namin maipagtatanggol ang paraisong ito, isang desisyon na maaaring magbago ng aming buhay magpakailanman. Sa aming munting nayon, ang umaga ay nagsisimula sa huni ng mga ibon at ang amoy ng sariwang hangin na lumalampas sa mga punong kahoy. Ngayon, habang dumuduyan ang mga dahon sa mahina ngunit malamig na hangin, naramdaman kong may kakaibang mangyayari. Ako si Lino at sa kabila ng simpleng pamumuhay namin, ang araw na ito ay tila may dala-dalang misteryo. Kasama si Mara, ang aking matalik na kaibigan, kami ay naglakbay patungo sa ilog na karaniwang dinadalaw ng mga bata sa aming baryo. Ngunit para sa amin, ang pagpunta roon ay hindi lamang para sa laro o paligsahan. May misyon kami na patuloy na nagpapalalim ng aming pagkakaibigan, ang pag-aalaga sa isang nasugatang pagong na natagpuan namin ilang linggo na ang nakalipas. Ang pagong na pinangalanan naming Tala ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan at malasakit. Sa tuwing nakikita ko si Mara, nararamdaman ko ang pag-aalab ng aming passion, ang pagnanais na magbigay ng tahanan at pag-aruga sa nilalang na nangangailangan. Sa kabila ng kanyang kabagalan, ang pagong ay unti-unting bumalik sa sigla sa tulong ng aming pagmamalasakit. At sa bawat araw na dumadaan,
Mas lalo naming nakikita ang pagbabago hindi lamang sa pisikal na anyo ni Tala, kundi pati na rin sa aming mga sarili. Habang kami ay naglalakad, napansin ni Mara ang kakaibang tunog mula sa likod ng mga palumpong. Lino, narinig mo ba iyon? Tanong niya na may halong pagkabahala at pagkamausisa. Tumigil kami at nagmasid. Ang tunog ay tila isang tahimik na pag-ungol, isang halinghing ng isang hayop na tila nasasaktan. Parang galing sa likod ng malaking puno, sagot ko. Dahan-dahan kaming lumapit, sinisikap na huwag mag-ingay upang hindi matakot ang kung anumang hayop ang naroroon. Sa likod ng puno, natagpuan namin ang isang kuting na tila nasugatan at nanghihina. Ang kanyang balahibo ay puno ng putik at tila may mga kalmot sa kanyang katawan. Hindi ko maialis ang tingin ko sa kuting. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit may kirot din ng pag-asa. Mara, sa tingin mo kaya natin siyang tulungan tulad ng ginawa natin kay Tala? Tanong ko, bagamat alam kong malalim ang sugat ng kuting. Oo, Lino, hindi natin siya pwedeng iwan dito. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Tugon ni Mara at sa kanyang boses narinig ko ang matinding determinasyon. Agad naming binuhat ang kuting, inalalayan ito papunta sa aming munting kubo kung saan naroon si Tala. Doon, sa ilalim ng lilim ng mga puno, nagsimula kaming maglinis ng sugat ng kuting. Ang kanyang pag-ungol ay unti-unting nabawasan at sa tuwing pinapahid namin ang gamot, tumitigil siya sa pag-ungol at tila nagpapakita ng pagtitiwala. Habang abala kami sa pag-aalaga sa kuting, napansin ko ang kakaibang paggalaw mula sa gilid ng kubo. Sa kabila ng liwanag ng araw, ang anino ng isang tao ay nagpakita, isang matangkad na lalaki na may daladalang basket. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar at ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. Naglakad siya papalapit sa amin at huminto sa harapan namin. Magandang araw, bati niya, ngunit sa kanyang mga mata ay may dalang pag-aalinlangan. Nakikita ko na may malasakit kayo sa mga hayop. Oo, gusto po naming tulungan ang mga nangangailangan, sagot ni Mara na hindi nagpapakita ng takot. Ngunit bago pa man kami makapagtanong kung sino siya, lumapit siya sa amin at inilapag ang basket sa lupa. Sa loob nito ay may mga gamit na tila pangalaga sa mga sugatang hayop, mga benda, gamot at pagkain. Gusto kong makatulong, sabi niya na may halong ng ngiti sa kanyang labi. Ang pagkabigla ay hindi maikakaila sa aming mga mukha. Sino siya at bakit siya nandito? Ngunit sa kabila ng lahat, nagpasalamat kami sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa, isang pagkakataon na hindi namin inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, sa aking isipan ay may bumabalot na tanong. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin at bakit siya nagmamalasakit? Habang kami ay patuloy na nag-aalaga sa kuting at kay Tala, ang kanyang presensya ay nag-iwan ng isang tanong na hindi madaling masagot. At sa paglipas ng oras, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, naramdaman ko na ang aming kwento, tulad ng araw, ay may bagong simula. Ngunit ang tunay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Sa umagang iyon, nagising ako sa tunog ng mga ibong kumakanta sa labas ng bintana. Ang hangin ay presko at ang sikat ng araw ay tila may dalang bagong pag-asa. Si Lino, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo na sa kusina, nagkakape habang nagbabasa ng isang libro tungkol sa hayop. Mabuti naman at gising ka na, bati niya sa akin sabay ng ngiti. Kailangan na nating bisitahin si Pau ngayong araw. Si Pau ang pagong na nasugatan na natagpuan namin sa gilid ng ilog ilang linggo na ang nakalipas ay naging sentro ng aming atensyon mula noon. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo naming nakikilala ang kanyang ugali at natutunan ng tamang paraan ng pag-aalaga sa kanya. Sa simula, pareho kaming walang alam
kung paano mag-aalaga ng pagong, ngunit sa tulong ng mga libro at ng vet na si Dr. Cruz, unti-unti naming natutunan ang mga pangangailangan ni Pau. Pagdating namin sa maliit na silid kung saan pansamantalang nakatira si Pau, agad kong napansin ang kakaibang kilos niya. Kadalasan madalas siyang nananatiling tahimik sa isang sulok, ngunit ngayon ay tila may sigla at galak siyang gumagalaw. Mukhang bumubuti na ang kalagayan niya, sabi ni Lino habang tinitingnan si Pau. Mabuti na lang at hindi tayo sumuko. Habang pinagmamasdan ko si Pau, pumasok sa isip ko ang mga araw na halos magduda kami kung tama ba ang aming ginagawa. Hindi biro ang mga sakripisyo, lalo na ang oras na inilalaan namin para sa pagong. Ngunit sa kabila ng lahat, tila may kakaibang ligaya sa tuwing makikita namin ang kanyang progreso. Huwag mo kalimutan, may kailangan pa tayong gawin ngayong araw. Paalala ni Lino. Dapat tayong makipagkita kay Dr. Cruz para sa follow-up check-up ni Pau. Habang naglalakad kami papunta sa klinika ni Dr. Cruz, napansin ko ang kakaibang pananahimik ni Lino. Sa simula'y inisip kong pagod lang siya, ngunit kinalaunan ay naramdaman kong may iba sa kanyang iniisip. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Wala naman, sagot ni Lino, ngunit halata sa kanyang boses na may bumabagabag sa kanya. Nag-iisip lang ako kung ano ang susunod na hakbang kapag tuluyang gumaling na si Pau. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang mangyayari kapag gumaling na si Pau. Sa kabila ng aming pag-aalaga, alam ko sa puso ko na mas mainam kung makakabalik siya sa kanyang natural na tahanan. Ngunit paano? Paano kung hindi niya na kayang bumalik pa sa dati niyang buhay? Pagdating namin sa klinika, agad kaming sinalubong ni Dr. Cruz. Mabuti naman at nandito na kayo, bati niya. May magandang balita ako para sa inyo. Mukhang magaling na si Pau. Sa mga salitang iyon, parang may bumangon na malaking tanong sa isipan ko. Ano na ang susunod? Habang masaya kami sa balita, hindi maikakaila ang pag-aalinlangan na bumabalot sa aming mga puso. Ano po ang maaari naming gawin ngayon? Tanong ni Lino kay Dr. Cruz. May mga opsyon kayo, sagot ni Dr. Cruz. Pwede ninyong i-release si Pau sa isang sanctuary kung saan siya ligtas, o pwede rin ninyong alagaan pa siya pansamantala habang naghahanap tayo ng tamang lugar para sa kanya. Nagpalitan kami ng tingin ni Lino. Alam naming hindi magiging madali ang desisyong ito, ngunit kailangang pag-isipan ng mabuti para sa ikabubuti ni Pau. Habang pauwi kami, napansin ko ang mga alon sa ilog na tila kumakalma. Para bang sinasabi sa amin na minsan, kailangan lang naming magtiwala sa daloy ng buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang huminto si Lino at tumingin sa akin. May naisip ako, sabi niya, bakit hindi natin subukan? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa gilid ng daan. Isang lalaki, mukhang hindi pamilyar, ang lumapit sa amin. Mabuti at nakita ko kayo, sabi niya, may halong kaba sa kanyang boses. Kailangan ko ang tulong ninyo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang may bagong pagsubok na darating sa amin. Sino kaya ang lalaking ito at ano ang kanyang kailangan? Sa kabila ng aming mga plano para kay Pau, tila may bagong yugto na namang bubuksan ang aming kwento. Sa araw na iyon, ang hangin ay malamig at ang langit ay tila nagbabanta ng ulan. Ako si Miguel at kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan. Ang aming misyon ay hindi karaniwan para sa mga kabataang tulad namin, ang pag-aruga sa isang nasugatang pagong na natagpuan namin sa gilid ng ilog 1 linggo na ang nakalilipas. Nang makita namin ito, basag ang kanyang shell at mahina ang kanyang paggalaw. Naramdaman namin ang kanyang kawalan ng kakayahan, kaya nangako kami sa aming mga sarili na gagawin ang lahat para sa kanyang pagaling. Nagsimula ang araw na ito tulad ng iba.
habang kami naglalakad papunta sa aming maliit na kubo sa likod ng bahay ni Lila, kung saan pansamantalang nakatira ang pagong. Nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin para sa kanyang patuloy na pag-aalaga. Miguel, sa tingin mo ba ay kailangan na nating dalhin siya sa veterinaryo? Tanong ni Lila habang hawak ang isang maliit na mangkok ng tinadtad na gulay, pagkain ng pagong. Sa palagay ko, oo, sagot ko. Ngunit, kailangan nating tiyakin na gagawin natin ang lahat ng makakaya natin bago natin siya dalhin doon. Para bang bahagi siya ng pamilya ngayon, hindi ba? Ngumiti si Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pareho kaming nag-alala para sa pagong. Sa aming murang edad, natutunan naming ang pag-aaruga ay hindi lamang isang responsibilidad kundi isang misyon ng kabutihan at pagmamalasakit. Pagdating namin sa kubo, ang pagong ay tila masigla. Nakita namin ang kanyang maliit na mata na nagmamasid sa amin. Tingnan mo, Miguel, parang masigla siya ngayon. Masaya kong sinabi kay Lila. Baka ito na yung sinyales na gumagaling na siya? Ngunit habang pinagmamasdan namin siya, napansin namin ang kakaibang paggalaw ng kanyang mga paa. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa amin. Agad kaming napaisip, ano kaya ang gusto niyang sabihin? Ilagay mo ang pagkain sa harap niya, Lila. Tingnan natin kung papansinin niya ito. Suhestiyon ko. At sa paglagay niya ng mangkok, nagulat kami nang makita namin ang pagong na unti-unting lumapit dito, ngunit hindi siya kumain. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng ilog. May pakiramdam ako, Miguel, sabi ni Lila, na gusto niyang bumalik sa ilog. Parang tinatawag siya ng kalikasan. Nagising ang aming kuryosidad. Ano ang meron sa ilog na tila ba hinahanap ng pagong? Sa kabila ng aming pangamba, napagdesisyonan naming sundin ang kanyang pagnanasa. Dahan-dahan naming binuhat ang pagong at naglakad kami patungo sa ilog. Sa paglapit namin, naramdaman namin ang kakaibang sigla sa paligid. Ang tunog ng tubig na dumadaloy ay tila ba nagbigay ng buhay sa kapaligiran. Hindi namin maipaliwanag, ngunit parang may kakaibang enerhiya ang sumalubong sa amin. Habang inilalagay namin ang pagong sa tabi ng ilog, bigla itong nagpakita ng kakaibang sigla. Mabilis niyang igalaw ang kaniyang mga paa, tila ba nagmamadali. Hinayaan namin siyang gumalaw sa kanyang sariling bilis hanggang sa makalapit siya sa gilid ng tubig. Nang bigla, isang bagay ang tumawag sa aming pansin. Sa kalagitnaan ng ilog, may isang maliit na piraso ng shell na tila ba kumikinang. Mabilis naming tinignan ang pagong at doon namin napansin kulang ang isang bahagi ng kanyang shell at ang piraso sa tubig ay tila ba perpektong kapareha nito. Miguel, sa palagay mo ba? Tanong ni Lila, halos hindi makapaniwala. Oo, Lila, parang piraso ng shell niya iyon, sagot ko, habang pareho kaming nagtataka kung paano ito nangyari. Sa aming pagtataka, biglang bumilis ang paggalaw ng pagong. Sa kabila ng kanyang sugat, tila ba nagkaroon siya ng lakas na di namin inaasahan. Ang tubig ay tila ba naging bahagi ng kanyang paggaling. At sa isang iglap, naaninag namin ang pagong na tila nagpasalamat sa amin bago tuluyang lumusong sa tubig. Sa sandaling iyon, natutunan namin ni Lila ang isang mahalagang aral. Minsan, kahit gaano pa man nating kagustuhang mag-aruga, may mga pagkakataon na kailangan nating palayain ang mga mahalaga sa atin. Habang nakatingin kami sa pagong na unti-unting nawawala sa ilog, nag-iwan ito ng kakaibang damdamin sa aming mga puso. Ngunit bago kami tuluyang umalis, may biglang umusbong sa tubig. Isang bagay na hindi namin inaasahan, isang mas malaking pagong, tila ba hinahanap ang aming nasugatang kaibigan. Paano kung ang sugatang pagong ay may mga kasamang naghihintay sa kanya? O baka ang malaking pagong ay may mas malalim na kwento na hindi pa namin alam. Sa puntong ito, ang aming paglalakbay ay tila ba hindi pa tapos.
Sa kabila ng maulap na langit at malamig na simoy ng hangin, hindi namin inakala ni Miguel na magiging bahagi ng isang kakaibang kwento ang aming mga simpleng araw. Magkaibigan kami mula pa noong bata, laging sabay sa mga laro at pakikipagsapalaran. Ngunit ang araw na iyon ay nagdala ng bagong hamon at inspirasyon. Nagsimula ang lahat nang makita namin ang nasugatang pagong sa gilid ng sapa. Ang kanyang kaliskis ay may mga galos at ang isang paa ay tila hindi niya maigalaw. Hindi kami nagdalawang isip na tulungan siya. Inuwi namin siya sa maliit na kubo ng lola ni Miguel kung saan kami madalas nagtatago tuwing may bagyo. Alam ng lola ni Miguel ang tungkol sa mga hayop at agad niyang itinuro sa amin kung paano gamutin ang pagong. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang aming pagmamalasakit sa pagong. Pinangalanan namin siyang Luntian, hango sa kanyang makisig na berdeng kaliskis na tila nagkukwento ng kanyang mahabang paglalakbay. Ang bawat haplos namin sa kanyang likod ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Unti-unti, bumalik ang sigla niya. Nakikita namin kung paano siya nagsisikap na igalaw ang kanyang nasugatang paa na para bang nais niyang ipakita sa amin na kaya niyang bumangon muli. Isang umaga, habang kami ay nag-aalaga kay Luntian, nagulat kami sa biglang pagdating ng 3 taong hindi namin kilala. Sila ay may daladalang kagamitan na pang-rescue at nagsabi na sila daw ay mula sa isang organisasyon na nagmamalasakit sa kalikasan. Ang kanilang leader, si Mang Cesar, ay ipinakita ang kanyang mga dokumento na nagpapatunay sa kanilang misyon. Nalaman namin na may kumalat palang balita tungkol sa aming pagong at ang kanilang layunin ay tulungan kami sa pag-aalaga kay Luntian. Sa simula, nag-aatubili kami ni Miguel. Nasanay na kami sa aming munting mundo kasama si Luntian. Ngunit sa mga susunod na araw, unti-unti naming natutunan na mas marami pa kaming magagawa para sa pagong kung makikipagtulungan kami sa organisasyon. Tinuruan kami ni Mang Cesar kung paano magbigay ng tamang nutrisyon kay Luntian at kung paano suriin ang kanyang kalusugan gamit ang mga kasangkapan na hindi namin alam na umiiral. Ngunit sa kabila ng tulong at kaalaman na ibinigay sa amin, isang lihim ang patuloy na gumugulo sa akin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Miguel tungkol sa mga nangyari, napansin kong tila may kakaiba sa kilos ng mga tagapagligtas. Sa kabila ng kanilang magandang hangarin, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. May mga pagkakataon na tila may mga bagay silang hinahanap sa paligid. Para bang may iba pa silang gustong makuha maliban kay Luntian. Isang gabi, habang nagbabantay kami sa kubo, narinig ko ang usapan ni Mang Cesar at ng kanyang mga kasamahan. Hindi ko sinasadyang mapakinggan ang kanilang plano na umalis, kinabukasan at dalhin si Luntian sa ibang lugar na tila hindi pa namin naririnig noon. Ang kanilang boses ay puno ng excitement, ngunit may halong kaba. Sa kabila ng kanilang sinasabi na ito'y para sa ikabubuti ni Luntian, hindi ko mapigilang mag-isip ng mas malalim. Ano nga ba ang kanilang tunay na pakay? Kinabukasan, habang kami ay nag-aayos para sa kanilang pagdating, ako'y tila kinakabahan, ngunit hindi ko ito pinahalata kay Miguel. Tulad ng dati, sila ay dumating nang may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa pagkakataong iyon, ako'y nagdesisyon. Kailangan kong malaman ang kanilang plano. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda, nagkunwari akong pumunta sa likod ng kubo para kumuha ng mga gamit. Doon ko narinig ang kanilang usapan na pumukaw sa aking atensyon. Bukas na ang simula ng ating eksperimento. Kailangan nating madala si Luntian bago pa man maghinala ang mga bata, ang sabi ng isa sa kanila. Napakapit ako sa kahoy na dingding ng kubo. Ano ang kanilang ibig sabihin? Bakit kailangan nilang magmadali? Habang papalapit ang oras ng aming pamamaalam kay Luntian,
mas lalong bumibigat ang aking damdamin. Hindi ko natiis, kaya't sinabi ko kay Miguel ang aking narinig. Pareho kaming nagdesisyon na alamin ang kanilang plano bago pa man maging huli ang lahat. Ngunit paano namin ito gagawin nang hindi nila nalalaman? Ito ang naging simula ng aming bagong pakikipagsapalaran. Sa kabila ng aming takot, alam naming kailangan naming protektahan si Luntian. Sa aming isipan, naglalaro ang tanong, ano nga ba ang tunay na pakay ng mga tagapagligtas at paano namin mapipigilan ang kanilang plano? Sa gitna ng aming pag-aalala, isang ideya ang pumasok sa akin. Kung si Luntian ay nagkaroon ng lakas na bumangon mula sa kanyang pagkakasugat, baka kami rin ay may lakas na alamin ang katotohanan. Ngunit paano? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na naming nakikita ang pagbabago kay Pipay, ang pagong na aming nasagip. Mula sa dating sugatan at tila nawawala ng pag-asa, siya ngayon ay masigla na at tila lumalakas ang kanyang loob. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahan na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang kumikilos sa kanyang munting tahanan na gawa namin ni Benyo, kaibigan ko. Alam mo, hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam ng pag-aaruga sa isang nilalang na nangangailangan. Sabi ko kay Benjo habang sabay kaming naglilinis ng kanyang munting aquarium. Parang mas nakakagaan sa loob, parang may natutunan tayo kahit sa simpleng bagay lang. Ngumiti si Benjo sa akin habang inaayos ang mga bato at halaman sa loob ng aquarium. Oo nga parang mas naging matapang ako at mas naging maingat. Parang ibang klase ang kasiyahan na nadarama ko tuwing nakikita ko si Pipay na masigla. Habang inaayos namin ang kanyang tirahan, napansin kong tila may kakaibang kislap sa mga mata ni Pipay. Parang may gustong sabihin o baka naman ako lang ang nag-iisip ng ganun. Pero paano nga ba? Isa siyang pagong. Pero naisip ko, baka nga tama si Benjo. Baka nga may natutunan kami sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Benyo sa aming munting kubo na halos ilang hakbang lang ang layo sa bahay ko, nagkaroon kami ng munting pag-uusap hinggil sa kinabukasan ni Pipay. Ano nga ba sa palagay mo ang mangyayari kay Pipay kung dumating ang araw na kailangan na natin siyang pakawalan? Tanong ko, medyo bumigat ang pakiramdam ko sa tanong na iyon. Matagal din naming pinagsikapan na maibalik siya sa dating sigla. Nakaramdam ako ng lungkot pero alam ko na kailangan naming harapin ang realidad. Siguro, kailangan nating tanggapin na darating din ang araw na kailangan na siyang bumalik sa kanyang natural na tahanan, sagot ni Benjo. Masakit, pero siguro yun ang tama. Hindi natin siya pag-aari, tayo lang ang nagbigay sa kanya ng pansamantalang tahanan. Habang nag-uusap kami, biglang umihip ang malamig na hangin at tila may kakaibang tunog akong narinig mula sa labas. Pareho kaming nagkatinginan ni Benjo at nagdesisyon na tingnan kung ano iyon. Lumabas kami ng kubo at sinundan ang tunog na tila nagmumula sa likod ng bahay. Pagdating namin sa likod ng bahay, nagulat kami sa aming nakita. Isang malaking pagong na tila kamukha ni Pipay ang naroon. May mga sugat ito sa likuran at tila kailangan din ng tulong. Nagkatinginan kami ni Benjo at hindi na namin kailangang magsalita pa. Pareho naming alam ang gagawin. Agad kaming kumilos para maihatid ang bagong pagong sa ligtas na lugar. Nagsimula na rin kaming maghanap ng mga bagay na maaaring makatulong sa kanyang paggaling. Habang inaayos namin ang kanyang pasamantalang tirahan, napansin namin na tila may kakaibang koneksyon si Pipay sa bagong dating na pagong. Parang kilala ni Pipay ang pagong na ito. Tingnan mo, Benjo, sabi ko habang pinagmamasdan ng dalawa. Tila nagkakilala na sila noon pa. Baka pamilya niya ito, sagot ni Benjo. Baka ito na ang simula ng muling pagsasama ng kanilang pamilya. Sa gabing iyon, hindi ko maiwasan ang mag-isip kung ano ang magiging kapalaran ng dalawang pagong. Maraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanilang sugat?
Paano kaya sila napunta sa ganitong kalagayan? At ang pinakakapanapanabik sa lahat, ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang dalawa? Habang nakahiga ako sa aking higaan, hindi ko maiwasan ang mag-isip. Napagtanto ko na sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, may mga pagkakataon na mas higit pa ang saya na dulot ng pag-aaruga sa mga nilalang na nangangailangan. At sa pagdating ng bagong pagong, tila may bagong yugto na naman sa aming buhay ni Benho. Sa kabila ng mga tanong, isa lang ang malinaw. Hindi namin sila iiwan. Kami ang magiging tagapagtanggol nila sa mundong minsang naging mapanganib para sa kanila. Pero sa likod ng lahat ng ito, ang pinaka nakapagpapanaig sa akin ay ang hindi siguradong kinabukasan na naghihintay sa amin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Hanggang kailan namin sila makakasama? Sa dami ng tanong, isang bagay lang ang tiyak. Ang gabi ay hindi natatapos sa pagkakatulog. Ito ay nagsisimula sa pagkamulat sa mga bagay na hindi namin inaasahan. At sa bawat umaga, ang kwento naming dalawa ni Benjo sa pag-aalaga kay Pipay at sa bagong pagong ay patuloy na isusulat ng tadhana. Mula sa masinsinang pagkakaibigan namin ni Lila, marami na kaming mga karanasan at aral na natutunan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aming natutunan mula sa pag-aalaga sa isang munting nilalang. Ang pagong na si Pico na natagpuan namin sa tabi ng ilog ilang buwan na ang nakalipas. Araw-araw, sa tuwing papasok kami sa eskwela, hindi mawawala ang usapan tungkol kay Pico. Kumusta kaya siya ngayon? Tanong ni Lila habang kami naglalakad sa makipot na daan patungo sa aming paaralan. Sana'y magaling na ang kanyang sugat, sagot ko naman, hindi maalis ang pag-aalala sa aking boses. Naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay si Pico at sa paglipas ng panahon, parang kapamilya na rin ang turing namin sa kanya. Sa aming pagbabalik sa bahay, agad kaming dumiretso sa likod bahay kung saan naroon ang improvised na kulungan ni Pico. May mangilan-ngilang araw din na hindi namin siya gaanong nabantayan dahil sa sunod-sunod na proyekto at gawain sa eskwela. Ngayon ay sabik na sabik kaming makita siyang muli, ngunit sa aming pagdating, ibang klaseng katahimikan ang bumalot sa paligid. Lila, bakit parang tahimik masyado? Tanong ko habang unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Baka natutulog lang siya, sagot niya, ngunit halata sa kanyang boses ang pagdududa. Dahan-dahan naming binuksan ang kahon na nagsisilbing tahanan ni Pico. Laking gulat namin nang makita ang isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Kailangan kong iuwi si Pico. Patawad. Napatitig kami ni Lila sa isa't isa, parehong naguguluhan at hindi makapaniwala sa aming nakita. Sino ang kumuha kay Pico? Bakit nila ginawa ito? Sa dami ng tanong na bumabagabag sa aming isipan, wala kaming ibang nais kundi ang makuha muli si Pico at matiyak na ligtas siya. Habang nagmumuni-muni kami, biglang nagring ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sino kaya ito? Tanong ko kay Lila bago sagutin ang tawag. Hello? Sagot ko, puno ng kaba at pag-asa. Good afternoon? Sabi ng boses sa kabilang linya. Ako si Dr. Santos, isang veterinarian. Nasa akin si Pico. Napabuntong hininga kami ni Lila sa magkahalong gulat at ginhawa. Paano nangyari iyon? Tanong ko, nagtataka kung paano napunta si Pico sa kanya. Isang bata ang nagdala sa akin kay Pico. Sinabi niyang nakita niya itong sugatan at gusto niyang ipa-check up ito. Sa aking pagsusuri, kinakailangan ni Pico ng masusing gamutan na hindi basta-basta magagawa sa bahay, paliwanag ni Dr. Santos. Naging mas maliwanag ang lahat. Ang bata kaya na iyon ay nakita kaming nag-aalaga kay Pico kaya niya ito dinala sa veterinaryo. Kung ganoon, isa rin siyang may malasakit sa mga hayop tulad namin. Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong na iyon sa aking isipan, nagpatuloy si Dr. Santos. Mayroon akong magandang balita.
Anya sa isang masiglang tono. Si Pico ay malapit nang gumaling, ngunit kailangan niya ng kaunting oras pa para makabawi. Gusto ko sanang ipaalam sa inyo na maaari na ninyo siyang kunin sa susunod na linggo. Napangiti kami ni Lila. Ang mga alalahanin namin kanina ay napalitan ng pag-asa. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang tawag, may sinabi si Dr. Santos na nagbigay ng panibagong palaisipan sa aming isipan. Isa pa palang bagay, sabi niya, tila nag-aalinlangan kung paano ito sasabihin. Nang dinala ng bata si Pico dito, napansin ko ang kakaibang marka sa kanyang likod. Sa aking pagsusuri, mukhang ito ay isang tanda mula sa isang uri ng pagong na matagal nang pinaniniwalaang nawawala. Napatitig kami ni Lila sa isa't isa, parehong naguguluhan sa narinig. Ibig sabihin ba ay may mahalagang papel si Pico sa kanyang uri? Tanong ni Lila, puno ng pagkamangha at kuryosidad. Opo, at malamang na may mga tao o grupo na interesado sa kanya. Dagdag pa ni Dr. Santos. Maging maingat kayo. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming simpleng pagnanais na mag-aruga ay nauwi sa isang mas malaking tungkulin. Handa na ba kami sa bagong pakikipagsapalaran na ito? Ngayong alam na namin ang kahalagahan ni Pico, kailangan naming magdesisyon kung paano namin siya mapapangalagaan mula sa mga taong maaaring may masamang balak. Isang tanong ang naiwan sa aming isipan. Ano ang susunod naming hakbang para matiyak ang kaligtasan ni Pico?